Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, minsan pa kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pribilehyo na pinagkalubos sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagpuri, makapagbigay ng kalatian. Sa dakilang pangalan sa araw na ito, Panginoon, salamat sa pagtanggap mo ng aming pagsamba, na aming paglilingkod, Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Minsan pa, Panginoon, sa mga banal na salita na patuloy po namin napapakinggan. Patuloy mo kami bigyan ng pangunawa. Buksan mo mga mata na aming puso, Panginoon. Dalangin po namin, tulungan mo kami hindi lamang maging tagapakinig ng mga salita, kundi maging tagatupad, Panginoon, at iniling ko rin po sa iyo na kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, Panginoon, maging pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, Panginoon. Pasiglayin mo ang aming pananampalataya sa pamagitan ng mga salita, dakilang Diyos, at aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal, sa ating pinakamamahal, Panginoon. Sana ang ating mga beloved youth choir, dito kay Sarah, beloved youth choir, mamaya na kayo kumain after ng gawain. Kindly, maminamahal, at habang inihanda po natin ang ating Marcos 12, 28 hanggang 34, maminamahal, ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maminamahal ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at nagpapaabot din po kung dobleng paggalang sa ating beloved and honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa mga anak, mga magulang, mga manugang, mga apo ng ating beloved Pastor, at patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral natin, beloved Assistant Pastor Lina Almeida, sa lahat ng ating mga webcast viewers, mga kapatiran natin, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin dito po, maminamahal, sa Olonga po, lahat po ng mga kapatiran natin kasama natin sa araw na ito, sa ating mga minamahal, mga manggagawa, mga awit, manunugtog, sa ating mga beloved preachers, at kayo hindi maminamahal, minsan pa unawain po natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang Marcos 12, 28 hanggang 34. Ang 28 hanggang 34. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibasin nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila. Ay tinanong siya, ano ba ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. At sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya iisa at wala nang iba liban sa kanya. At ang isa'y ibigin ng buong puso at ang buong pagkaunawa. At siya'y ibigin ng buong puso at buong pagkaunawa at ng buong lakas. At ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili. Ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. 34. At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos, at walang tao pagkatapos noon na nangahas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. Amen. 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 Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating loving God with all your heart. What does it mean? Ang pag-ibig, maminamahal, sa Diyos ng buong puso, ano bang ibig sabihin nito? Loving God with all your heart, what does it mean? Maminamahal, tandaan po natin, pag inibig mo ang Diyos, maminamahal, inibig mo ang sarili mo. Amen? Pag inibig mo ang Diyos, maminamahal, inibig mo ang sarili mo. Sapagkat wala ka nang matatagpo ang pag-ibig, maminamahal. Wala ka nang matatagpo ang pag-ibig ng higit pa sa Diyos, maminamahal.
Kahit sa lahat ng mga tao sa buong mundo, kahit maglibot ka, wala kang makikitang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya nga, lahat mga minamahal ng pag-ibig na matatagpuan mo dito sa mundo, pansamantala lang. Walang forever na pag-ibig maminamahal maliban sa Diyos. Sa Diyos lang ang may pag-ibig na forever. Kasi kahit ang pag-ibig nyo maminamahal ay wagas, pag-iwalayin kayo ng kamatayan. Lalo na kung hindi kayo tapat sa isa't isa, pag-iwalayin kayo ng third party. Ganun lang yan, maminamahal. Pag tapat ang pag-ibig nyo sa isa't isa, pag-iwalayin kayo ng kamatayan. Maaaring mamatay ang isa sa inyo, nag-iwalay na kayo. Pero kapag ang Diyos ang iibigin mo, maminamahal, ang pag-ibig ng Diyos forever. Siya lang ang may pag-ibig na forever. Sinabi ng banal na kasulatan sa Jeremias 31, talatang 3, narito ako'y lumalapit sa iyo na may kagandaang loob, sapagkat iniibig kita ng walang hanggan. Iniibig kita ng walang hanggan. Ibig sabihin, ang malapang nun lang ang may pag-ibig na forever. Eh kapag inibig mo ang Diyos, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, nabasa po natin, ito ang pinakadakila at pangunahing utos. Higit pa sa mga hain, higit pa sa mga pagpupuri, higit pa sa mga handog, sabi ng mga susunugin, higit pa sa mga sakripisyo na ihandog mo sa ating mahal na Panginoon, wala nang pinakadakilang paglilingkod na magagawa mo, maminamahal, kundi ang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. At sinabi ng banal na kasulatan, pag ganito ang pag-ibig mo sa Diyos, sabi, malapit ka sa langit. Sabi ng mahal na Panginoon sa eskriba, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, malapit ka na sa langit. Anytime, nasa pintuan ka na, pwede ka nang makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Kaya nga, maminamahal, nakalulungkot sa mga mananampalataya. Marami akong kilalang mga mananampalataya, maminamahal, imagine, may 40 years na akong Kristiyano. Naglingkod ako sa mahal na Panginoon, magse-17 years old lang ako. Dito na ako nagkauban, dito na ako nagkaapo. Nakita ko kung paano umibig ang mga unang mananampalataya noon. Maminamal, talagang binubutas pa yung kanilang bubong para makalabas, para makadalo sa gawain. Naglalakad ng kilometro, maminamahal, nauulanan, nagugutom, para dumalo sa gawain, nagugutom, maglalakad na malayo, ang tindi ng sikat ng araw. Pag-uwi, maminamahal, gutom na naman. Maminamahal, pag-uwi naman, mababasa naman siya sa ulan. Pero ganun ang pag-ibig nila sa Diyos. Walang nakahadlang. Pero nakalulungkot, maminamahal, paglipas ng ilang panahon. Ngayon, maminamahal, malamig pa sa ilong ng pusa. Nakakilala ng lalaki, nakakilala ng babae, ayaw na maglingkod sa Diyos. Nagkaroon ng propesyon, nagkaroon ng magandang hanap buhay, ayaw na maglingkod sa Diyos. Hindi nila alam, maminamahal, ano man ang dumating sa buhay natin galing sa Diyos. Nagkaroon ka ng mabuting asawa, mabait na asawa, galing sa Diyos yan. Nagkaroon ka ng kotse, nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng negosyo, nagkaroon ka ng magandang tirahan, galing sa Diyos yan. Wala namang bagay na hindi galing sa Diyos eh. Pero dapat, ang higit mong iibigin, hindi yung ibinigay. Dapat, ang lalo mong iibigin, yung nagbigay. Yung nagbigay. Kaya isang malaking kamangmangan na pag binigyan ka ng asawa, lalo mong iwanan yung nagbigay sa iyo. Mapokus yung pag-ibig mo sa ibinigay niya, sa iyong asawa, sa iyong ari-arian, sa iyong negosyo, sa iyong propesyon, sa iyong pag-aaral, nalamig ka na sa paglilingkod sa Diyos. Isang malaking kamangmangan yan. Dapat habang binibigyan ka ng Diyos, lalo kang umiinit ang pag-ibig mo sa Diyos, lalong lumalaki, lalong tumatamis. Yan ang mga wise na Kristiyano kasi
ang lahat ng mga dumarating sa buhay natin, galing yan sa mahal na Panginoon Diyos. Habang binibigyan ka niya at iniibig mo siya, sinabi ng mahal na Panginoon, ibibigay ko pa sa iyo ang mga bagay na gusto mo. Ganun ang mahal na Panginoon pag umibig, galante. Galante. Ito mo si Haring Solomon, nung umibig sa Diyos, hinihingi niya lang karunungan. Ang ibinigay sa kanya, kayamanan, kaharian, kapayapaan, yung katanyagan, lahat ng pati hindi niya hiningi, ibinigay ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi nakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Pero gaya ni Haring Solomon, ang ibang mga mananampalataya, nung nagkaroon ng kayamanan, nagkaroon ng karunungan, nagkaroon ng mataas na propesyon, nagkaroon ng kapangyarihan, kinalimutan yung nagbigay. Mas inibig yung ibinigay. Isang malaking kamangmangan yun. Kaya nga, si Haring Solomon namatay ng mangmang. Siya ang pinakamatalinong haring namatay na isang mangmang. Saan ka nakakitang pinakamatalinong hari na namatay na isang mangmang? Kasi hindi niya maminamahal, isinabuhay ang kanyang itinuturo. Hindi niya na isabuhay lahat mga minamahal ng mga isinulat niya dito sa banal na kasulatan. Siya ang gumawa ng, sabi nga, 1,500 psalms, mga kawikaan, mga proverbs, mga poetry, mga tula. Ang dami niyang ginawang mga kawikaan dito sa Biblia, pero hindi niya isinabuhay. Kaya nga, dito sabi ng Biblia, maminamahal, what does it mean? Ano ba ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos? Paano natin ipakikita ang pag-ibig sa Diyos? Napakadaling sabihin, Panginoon, mahal na mahal kita. Madaling sabihin yan. Pero tandaan po natin, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang pag-ibig sa Diyos, maminamahal, sabi, it means we obey the word of God. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa utos ng Diyos. Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Sabi ng John 14:15. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, ito ang pag-ibig sa Diyos. Na sundin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang utos ay hindi mabibigat. Ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, we must obey the word of God. Sundin natin ang utos ng Diyos, yan ang tunay na pag-ibig. Kahit hindi na marinig ng Diyos sa iyong mga salita, sa iyong pangungusap, ang katagang iniibig kita, mahal na Panginoon, pero kung makikita niya sa pagsunod mo, paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos at gusto mo siyang makasama ng walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit? Kung 3 times a week lang, hindi mo pa magawa. Diba? Paano natin masasabing, Panginoon, iniibig kita, sasama ako sa iyo ang magpakailanman sa langit. Sayong-sayo na ako, forever ako. Tapos 3 times a week lang, hindi mo magawa. 3 times a week, hindi mo magawa. Samantalang sabi mo, sasama ka sa Kanya magpakailan-kailan pa man sa langit. Pag wala ka sa langit, susunugin ng Diyos ang lupang ito. Ito pong buhay, itong earth, itong mundo natin, ito yung dagat-dagatang apoy. Kaya wala pang dagat-dagatang apoy kasi ito po ang gagawing dagat-dagatang apoy. Nakita nyo naman, painit ng painit. Amen. Itong mundong ito, nasa 2 Peter chapter 3 verse 10, ito ang susunugin ng Diyos sa pamagitan ng apoy. Ito ang gagawing lake of fire. Wala pang dagat-dagatang apoy ngayon, pero meron ng impyerno. Lahat ng mga namatay na hindi naglingkod sa Diyos, walang pag-ibig sa Diyos, nasa impyerno ngayon. Pero ang impyerno ay hindi ginawa ng Diyos para sa mga tao, sapagkat iniibig ng Diyos ang tao. Ito'y ginawa ng Diyos para kay Satanas. Sa 1/3 ng angels sumama sa kanya, sabi ng Revelation chapter 12 verse 4. 1/3 ng angel kinaladkad ng buntot ni Satanas. Kaya gumawa ng impyerno ang Diyos, maminamahal, para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Sabi ng Genesis
chapter 6 verse 2, yung mga anghel na nag-asawa ng mga tao sa lupa. Mga sumuway sa utos ng Diyos, itinakwil nila yung banal na utos ng Diyos. At iniwanan nila yung kanilang tahanan sa langit. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 2, nag-asawa ng mga babae dito sa lupa. Kaya pag nakakita kayo ng mga matatangkad na tao, yan mga karamihan dyan, mga anak ng anghel yan na pinalayas ng Diyos sa langit. Bakit? Kasi nilabag nila ang utos ng Panginoon. Iniwanan nila. Sabi ng Jude chapter 1 verse 16, iniwan nila yung tahanan nila sa langit, nag-asawa dito sa lupa. Kaya doon, maminamahal, may impyerno. Doon inilagay ang mga diablo at ang kanyang mga kampon. Pero, dahil ayaw sumunod ng mga tao, maminamahal, maraming tao ang naroon, napunta sa impyerno. Bakit? Masinunod nila si Satanas kaysa ibigin ang Panginoon at sumunod sa utos niya. Sinabi rito, maminamahal, John chapter 4 verse 15, at ituloy natin ang 23 and 24. Basahin po natin, maminamahal, lang talata. Dito po sa 1, chapter 14, verse 15, talong sa 23 and 24, sabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa 23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at ang aking salita, at siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking salita, at ang salitang inyo narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, loving God with all your heart, it means we obey the Word of God. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, sabi, we must obey the Word of God. If you love me, keep my commandments. Sabi ng verse 23, John 14:23, sinabi ni Jesus sa kanila, kung sino man ang umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami isa sa kanya, at siya'y aming gagawing aming tahanan. Sa verse 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa aking Ama na nagsugo sa akin. Amen. Kaya nga kung iniibig natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, we must obey the Word of God. At pag nakita ng Diyos na iniibig mo siya, sabi ng mahal na Panginoon, maminamahal, I love them that love me. Sabi ng Proverbs 8:17, iniibig ko ang mga umiibig sa akin. I love them. I love them that love me. At pag nakita ng Diyos, maminamahal, na talagang umiibig ka sa Kanya, tandaan mo, maminamahal, gaya ng sinabi ko sa inyo, napakagalante ng Diyos. Kung nagkaroon kayo ng mga manliligaw na pag umakyat ng ligaw, maminamahal, ay talagang nireregaluhan lahat ng pamilya mo, mula sa tatay, pati aso nyo, may regalo. Niregaluhan si tatay, si nanay, si kuya, si ate, si yung katulong, pati yung aso nyo, may regalong buto. Galante. Ang Diyos, maminamahal, ganun kapag nanligaw, galanteng-galante. Ganun kapag umibig ang Diyos. Amen? Sinabi rito sa Deuteronomy chapter 7 verse 12 up to 15, sabi rito, at mangyayari sapagkat iyong dininig ang kahatulang ito at iyong tinupad at iyong ginanap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoong Diyos ang kanyang tipan. Igagawad ang kanyang kagandahang loob na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. Sabi ng verse 13, at kanyang iibigin ka, pagpapalain ka, padadamihin ka, kanya rin naman pagpapalain ang bunga ng iyong katawan. Ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo, ang iyong mga langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan, ang mga guya, ang iyong mga kawan, ang lupain, sa lupain na isinumpa ng Diyos sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo.
Sa verse 14, magiging mapalad ka sa lahat ng bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o maging sa inyong mga hayop. Sa verse 15, at ilalayo sa iyo ng Panginoon lahat ng sakit at wala siyang ihuhulog sa inyo ng mga masasamang sakit sa Ehipto, kundi ihuhulog niya sa mga napupuot sa inyo. Amen! Ganon kagalante ang Diyos, pagpapalain ka niya. Pauunlarin niya ang buhay mo, ang iyong mga kabakahan, ang iyong mga kabuhayan, pagpapalain ka niya. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, lahat ng ari-arian mo, palalaguin ng ating mahal na Panginoon. Walang magiging baog sa mga alaga mong hayop, maging sa iyong mga anak, walang magiging baog sa kanila. At sabi ng Biblia, walang magkakasakit sa inyo, kundi ang sakit ay ibibigay niya sa mga taong galit sa inyo. Ay hindi mo na kailangang magiganti kapag may taong galit sa iyo. Hintayin mo na lang siyang magkasakit. Kasi pag umiibig ka sa Diyos, maminamahal, bibigyan ng Diyos yan, maminamahal ng sakit. Sabi, ibibigay niya sa mga napupuot sa inyo. Walang magkakasakit sa inyo, kundi, sabi, ibibigay niya yung sakit na yun sa mga taong nagagalit sa inyo. Ganon kapag umibig ang Diyos, ang kaaway mo, kaaway ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi mahirap. Sabi, ito ang pag-ibig sa Diyos. Anto pa rin natin ang kanyang utos at ang kanyang utos ay hindi mahirap. Bakit tayo nahihirapan sa utos ng Diyos, mga minamahal? Kasi hindi pa natin sinusunod, nagre-reklamo na tayo. 3 times a week, paano ako makakasunod doon? May trabaho ako, may inaalagaan akong bata, meron na. Pero pagpatungkol sa trabaho, walang absent. Pag sa trabaho, walang absent. Sa negosyo, walang absent, kahit linggo, bukas. Pero pag sa gawain ng Diyos, hindi makasunod. Kaya nga, may kasabihan na ang gusto, gumagawa ng paraan, pero ang ayaw, ang daming dahilan. Amen? Kaya kung mahal mo ang ating mahal na Panginoon, sinabi ng Biblia, mga minamahal, susundin mo ang kanyang utos. Hindi mahirap ang utos ng ating mahal na Panginoon. Gaya ng sinasabi rito, Deuteronomy chapter 30, basahin po natin, verse 10 up to 16, basahin po natin ang mga talata. Deuteronomy, Kapitulo 30, talatang 10 hanggang 16. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa, sapagkat ang utos na ito na iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Wala sa langit upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparin sa atin upang ating magawa? Di wala sa dako ng dagat upang huwag mo sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa? Kundi ang salita na totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Amen. Tuloy, hanggang 16. Kinsi, tignan mo, na nilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. Na iniutos ko sa iyo sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Amen. 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 Isang malakas na palakpak, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang salita, hindi mabigat, hindi mahirap, hindi malayo. Dati pwede ka pang magdahilan kasi katulad ng mga Biblia noon, maminamahal, mga Greek word, mga Hebrew word, ang hirap intindihin. Mahirap. Pero hindi mo na pwedeng sabihin ngayon na mahirap. Bakit? Na-interpret na, maminamahal, sa pamagitan ng isang lingkod ng Diyos na si William Tyndale. Itinranslate niya sa English ang Greek word, ang Hebrew word, para walang makapagdahilan na hindi ko maintindihan.
Pagkatapos nito, nandito ang ating beloved pastor, maminamahal. Kahit magbasa ka ng Biblia, medyo hindi mo maintindihan, medyo hindi mo maunawaan, lalo na yung mga symbolical, mga spiritual. Pero ipinaliwanag ng ating beloved pastor, itinuro sa atin. Siya na ang nanalangin ng 40 days, nagpasing ng 40 days and 40 nights, pinaunawa sa atin ano ibig sabihin noon, sapagkat hindi maunawaan ng isang taong karnal, ang spiritual, ang salita ng Diyos, malibang siya'y maging spiritual. Ginawa na ng ating malapastor, nag-spiritual siya. Nag-ayuno 40 days and 40 nights. Nagbasa ng banal na kasulatan, binasa niya paulit-ulit. Hindi ako nagkakamali, sabi niya, mahigit 10 times binasa niya ang Bible. Kasi abogado ang ating beloved pastor. Kahit abogado siya, hindi niya maintindihan. Kaya nag-ayuno siya 40 days. Tsaka niya naintindihan. Ngayon, ipinaunawa sa atin, ipinayag sa atin ang kahulugan, mga minamahal, ipinarating sa atin. Kaya na huwag mo sabihin, mahirap. Hindi mo na kinakailangan umakyat sa langit para mga minamahal pumunta doon para sabihin mo, sino mag-aakyat sa amin sa langit? Hindi mo na kinakailangan pumunta sa dagat para sabihin, sino magpaparating sa amin at sumisid sa dagat? Sabi, eto, malapit na sa iyong puso. Pinakikinggan mo na ngayon, nasa puso mo na. Isa sa buhay mo na lang. Amen? At ang sabi, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon pag sinunod mo yan. Sinabi rito, narito pinapipili ko kayo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Kaya, nasa atin, maminamahal, kung ano ang gusto nating maging kapalaran. Sabi, narito, inilalagay ko sa iyo ang sumpa at ang pagpapala, ang buhay at ang kamatayan, ang kaligtasan at ang kapamakan. Ngunit, kung gusto mong ibigin ang buhay, gusto mong ibigin ang pagpapala at ang kaligtasan, sabi ng Biblia, na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo at buong kaluluwa mo, na susundin mo ang kanyang mga utos at ng kanyang palatuntunan at pagpapalain ka ng ating pinakamamala Panginoon sa lupain na ipinapasok sa iyo upang ariin. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Hindi mahirap, maminamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, I can do all things to Christ which strengtheneth me. Ang lahat ng bagay ay nagagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Dati nung bagong Kristiyano ko, napakalakas kong manigarilyo. Napakinggan ko masamang manigarilyo. Sabi ko, naku, dito pa lang hindi ko na kayang sundin. Pero nagtaka ko, bigla na lang nawala yung paninigarilyo ko after ng one week kong dumadalo. Sa simula lang parang mahirap. Sa ganang iyong sarili parang mahirap. Pero pag nakita ng Diyos na gusto mong sundin, nakita niya maminama yung desire mo. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, siya rin ang gumagawa maging sa iyong pagnanasa at pati sa iyong paggawa. Kaya mo yan. Amen? Kasi ang nangyayari sa atin, pagkareklamo, wala na tayong desire, bahala, hindi ko kaya. Nauuna kagad yung negative, nauuna kagad yung nasisiraan ka kagad ng loob. Ako nga eh. Ang pinakamahirap sa akin yung pagtanggalin ko yung sigarilyo ko kahit wag mo kong pakainin, basta manigarilyo lang ako. Pagkagising ko, sigarilyo kagad ang hinahanap ko. Sa sobrang pagkatalam ako sa sigarilyo, pag mayroong mama na nagtapon ng sigarilyo, may nakita pa akong puti. Uy, mayroon pa yun ah. Dadamputin ko pa yun. Kasi may nakita pa akong puti. Sisip-sipin ko pa yun. Sa sobrang pagkatalam ako sa sigarilyo. Kahit tinapon na nung iba, hindi ko nga alam kung may sakit na TB yun. Sisip-sipin ko yan. Ganun ako katalamak. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Pero bakit nakaya ko? Ngayon, magit 39 years na akong hindi naninigarilyo. Pag nakaamoy ako ng usok na sigarilyo, talagang nasusuka ako. Samantalang dati, pag nakita ko na usok na sigarilyo, habulin ko, sisingutin ko. Ganun ako katalamak. Yun ang ibig sabihin ng Biblia na hindi mahirap sapagkat siya ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa. Siya ang gagawa. Amen? Kaya libasahin natin, maminamal, dalawang talata, Philippians 2:13, Philippians 4:13. Dito po sa Filipos, chapter 2, verse 13,
sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. 4:13, Dito Pilipos. sa Pilipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Amen. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Huwag mo sabing hindi mo kaya. Kaya mo yan. Tinatalo ka lang ng panghihina ng loob. Tinatalo ka lang ng negative. Tinatalo ka lang ng unbelief. Kaya mo yan. Amen? Kung yung mga drug addict dito nagbago nang hindi napunta sa rehab, hindi sila nakulong sa rehab, nagbago sila. Kung paano nagawa ng Diyos yan, kaya rin gawin sa atin. Hindi naman addiction yung hindi ka dadalo, katamaran lang yun eh. Hindi naman addiction yun eh. Mas mahirap gamutin yung addiction. Yung katamaran ang mahirap gamutin. Kasi pag ayaw mo talaga, ayaw mo. Sa Biblia, maminamal, makita nyo, lahat ng mga Kristiyanong umibig sa malapang nung katulad ni Abraham, nung kapanahunan niya, siya ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Panahon ni Abraham. Bakit? Mahal na mahal ni Abraham ang mahal na Panginoon. Nung panahon, maminamahal ni Noah, kahit napakahirap, biro mo, ang pinagawa ng Diyos na task kay Noah, gagawa siya ng arka, tapos ilalagay sa bundok. Samantalang siya lang mag-isa, yung mga anak niya, 3 lalaki lang. Tapos binigay sa kanya yung sukat, ang laki. Kung ano pa yung kahoy na nagagamitin niya. Hindi siya nagreklamo, hindi niya sinabi, Panginoon, saan nakukuha ng ganyang kahoy? At paano kung magagawa yan, mag-isa ako? Hindi. Sabi nga, ang pagsunod sa Diyos, yan ang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Tapos ang utos pa sa kanya, punuin mo ng tao yan. Punuin mo, mangaral ka. Lahat ng mga niwala isakay mo sa arka sapagkat lilipulin ko ang lahat ng mga taong nananahan sa lupa sapagkat sila'y ubod na ng sama. At ang kasamaan nila'y umabot na nasukdulan sa langit. Ang mga babae sa babae na umiibig. Ang mga lalaki sa lalaki na rin umiibig. Ang mga may asawa, hindi na kontento sa isang asawa, pati asawa ng iba, kinukuha nila, ganun kasama ang tao noon. Ay nagalit ang Diyos, maminaman sabi, lilipulin ko lahat ng mga nanaan sa ibabaw ng lupa. Papalitan ko ng bagong henerasyon. Kaya punuin mo ng tao, yan, ang arka na yan. Gumawa ka ng malaking arka ng malaki. Doon pa sa bundok. Kaya tingin sa kanya ng mga tao, ganun. Sabi sa kanya, pambihirang taong to. Grabe ang tindi ng init ng araw, nagbibiyak na nga ang lupa sa init. Tapos gumawa ng barko doon sa malaking bundok, ang taas ng bundok. Ang hirap, hilahin yan pagdating sa dalampasigan, karamihan sa gumagawa ng barko, doon mismo sa dalampasigan para itutulak na lang, nandun na sa dagat. Pero ang utos ng Diyos, doon sa bundok. Pero hindi siya nagreklamo. Sinabi yung sukat ng kahoy, anong kahoy na gagamitin, ang bibigat. Pero dahil gusto niyang sumunod, natapos yung arka, 100 years. 100 years natapos. Tapos nangaral siya, habang ginagawa niya yung arka, 120 years. Ang naniwala, yun lang pamilya niya. Sino naman ang maniniwala sa kanya? Napakatindi ng init ng araw. Tapos, doon pa siya naggumawa ng barko sa bundok. Kaya wala talagang naniniwala. Pero sa atin, hindi ka pwedeng hindi maniwala sa panahon natin. Mayroong mga signs and wonders and miracles. Nagbago tayo, pinakinggan ng Diyos ang panalangin natin. Nakikita natin lahat ng mga nakasulat sa Biblia, nagaganap na katulad ng lindol, bagyo, malalakas na baha, pagputok ng bulkan, mga digmaan, mga minamal nagaganap na. Tapos, meron ka pa bang pag-aalinlanganan? Mag-aalinlangan ka pa ba? Amen? Sabi ng Biblia, maminamahal, it means we obey the Word of God. Loving God with all your heart, it means we obey the Word of God. Sabi ng John chapter 14, verse 24, sabi rito, ang hindi pag-ibig sa Diyos, sabi ng Biblia, it means we will not obey the Word of God. We will not love God, but we hate God. Pag pala, maminamahal, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, hindi ka na umiibig sa Diyos, napupuot ka pa sa Kanya.
Napupuot ka sa Kanya. Balikan natin ng John 14:24, kindly. Balikan natin. Dito po sa Juan, Kapitulo 14, talatang 22. Si Judas, hindi Iscariote, nagsabi sa kanya, John 14:24. 14:24. 24. Dito po sa Juan, Kapitulo 14, talatang 24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Amen. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, if we will not obey the word of God, we will not love the Lord, but we hate Him. Napupuot tayo sa Kanya. Hindi natin siya iniibig. Kaya ang hindi pagsunod, yan ay pagkasuklam sa Diyos. Dalawa lang yan. Kung umiibig ka, you must obey the word of God. Ngunit, kung hindi mo iniibig ang Diyos, napupuot ka sa Diyos, hindi mo siya sinusunod, hindi mo na kailangan sabihin, hindi kita iniibig, mahal na Panginoon. Sa pinakikita mo, hindi mo siya mahal. Kahit anong galing ng preacher mangaral dito, kumain pa ng apoy, tumulay sa alambre, sapagkat hindi ang isang Kristiyanong hindi umiibig sa Diyos, hindi yan mapapasunod. Kahit ano pang circus ang gawin ng mga mangangaral. Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, bakit may mga mananampalatayang hindi nila magawang ibigin ng Diyos? Bakit? Kasi maminamahal, masinunod nila ang karibal ng Diyos. Alam niyo ang malapang nun, may karibal siya. May 3 karibal ang Diyos sa pag-ibig sa atin. 3 ang karibal niya. Kaya kapag ikaw may nililigawan kang isang magandang babae, at meron kang karibal, kailangan higitan mo siya. Kailangan talagang mapantayan mo siya para ikaw mapasagot. Ang Diyos meron ding karibal. May karibal siya. Unang-una, ang pagkaribal ng Diyos, bakit may mga Kristiyanong hindi makasunod yung pag-ibig ng Kristiyano sa mundo? Love the Word. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 15 up to 17, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ni ang mga bagay dito sa sanlibutan. Sapagat ang sino man umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Dahil karibal ng Diyos yan. Ang mundo natin, maminamahal, hindi yan ang tahanan natin. Sabi ng Biblia, ang pagkamamayan natin ay makalangit. Buwat dito, hinihintay natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, huwag mong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nandito sa sanlibutan, sapagkat ang sanlibutan ay lilipas, ngunit ang gumagawa sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Bakit napahamak yung asawa ni Lot? Maminamahal, Kristiyano yan. Nung ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, iniibig niya ang sanlibutan. Nang hinayang siya, ayaw niya maminamahal na iwanan yung kanyang kayamanan doon sa Sodom at Gomorrah. Habang sila'y pinapatakas ng Diyos na, huwag kayong lilingon, sabi sa kanya, bigla siyang lumingon. Naging liging asin. Bakit? Iniibig niya ang sanlibutan. Kaya marami mga Kristiyano maminamahal, hindi magawa ang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Kasi nga, umiibig sa sanlibutan. May iniibig na makasanlibutan. Amen? Lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, sabi ng Biblia, ay sa dyablo. Lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan ay sa dyablo. At ang sabi, ang sanlibutan ay lilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mga minamahal, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Hindi ka taga rito. Pag inibig mo ang sanlibutan, walang forever sa sanlibutan. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 10, ang buong sanlibutan, ang sangkalangitan at ang kalupaan ay mapupugnaw sa matinding init. Itong mundong ito gagawing lake of fire. Gusto mo ba dyan? Gagawin dagat-dagatang apoy itong mundo natin, mga minamahal. Kaya nga kung nandito ang pag-ibig mo, mga minamahal, hindi ka makarating sa langit. Kasi pag ayaw ng Diyos, maminamahal, nadaling ka sa langit dahil mas gusto mo dito sa mundo, iiwan ka niya sa rapture. Kaya nga, hindi ka makasunod ng 3 times a week na pagsamba kasi nga, mahal mo ang sanlibutan. Hindi mo maiwanan yung negosyo mo. Hindi mo maiwanan yung trabaho mo. Hindi mo maiwanan yung mga loved ones mo, maminamahal. Kaya hindi ka makasunod sa 3 times a week. Bakit? Mas mahal mo ang sanlibutan.
Amen. Sabi rito, ngunit, sabi ng banal na kasulatan, tandaan natin mga kapatid, ang sanlibutan ito'y mapupugnaw sa matinding init. Basahin natin 2 Peter, idagdag po natin sandali. 2 Peter chapter 3 verse 10. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 10, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay na malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. 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 Yan yung dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Pagdating ng araw, sabi na Revelation chapter 20, mga minamahal, verse 14 and 15, ang impyerno at ang mga patay, mga minamahal, lahat ng mga napatay sa impyerno, mga minamahal, sabi, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Amen. Ito ang mundo natin, maminamal, gagawing dagat-dagatang apoy. Kaya nga pag iniibig mo sa libutan, maminamal, mananatili ka rito hanggang gawing dagat-dagatang apoy ito, hindi ka na makaalis dito. Yan po ang karibal ng Diyos, ang sanlibutan. Pangalawa, maminamal, yung kayamanan. Sabi ng Mateo 6, talatang 19 hanggang 24, sabi ng Biblia, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Hindi kakainin ng anay, hindi nanakawin ng magnanakaw, hindi kakainin ng kalawang. Sapagat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon dumoroon ang iyong puso. You cannot serve two masters. You cannot serve between Mammon and God. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa kayamanan at sa Diyos. Karibal ng Diyos ang kayamanan. Kaya nga hindi mo maisara yung tindahan mo kasi mahal mo pera mo eh. Mahal mo kayamanan mo eh. Kaya may mga taong hindi isinasara ang business pag araw ng linggo. Hindi makadalo pag araw ng linggo, hindi maisara yung, o hindi maka-absent pag araw ng linggo kasi mahal nila ang pera. Karibal ng Diyos yan. Amen? Tandaan po natin, maminamahal, Huwag mong pabayaan na ikaw ang susunod sa pera. Pabayaan mong ang pera ang sumunod sa iyo, dadagdagan pa niya. Habulin ka pa niyan. Pag ikaw ang sunod ng pera, habol ka ng habol ng pera, tatakbuhan ka lalo niyan. Nising kunduling, wala kang mahuling pera. Pero pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, sabi ng Biblia, maminamal, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Idadagdag lang ng malapang nun sa iyo yan. Kasi lahat ng mga dumarating sa iyo, galing sa Diyos yan. Walang bagay na hindi galing sa Diyos. Tandaan po natin. Kayang ibigay sa iyo ng Diyos yan, maminamahal. Hindi mo kinakailangan ikaw ang gumawa ng paraan. Ang magagawin mo lang, unahin mo ang kaharian ng Diyos, sundin mo ang kanyang kalooban, ibigin mo siya. Sabi, idadagdag na lang sa iyo ng mahal na Panginoon yan. Yan po ang pangalawang karibal niya, riches. Pangatlo, maminamal, yung mga graven images, yung mga ribulto. Baka meron pa kayong mga ribulto sa bahay nyo, mga graven images, mga imahe sa bahay nyo, mga kalendaryo na may mga larawan ng mga santo, mga larawan ng mga santa. Karibal ng Diyos yan. Sinabi ng banal na kasulatan sa Exodus chapter 20, verse 3 hanggang 6. Sinabi rito, maminamal, huwag kang gagawa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa sa iyo ng larawang inanyuan na kawangisman ng anumang anyong nasa itaas ng langit, nasa ibaba ng lupa, nasa tubig o nasa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, ni paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon Diyos ay mapanibuguing Diyos. Aking dinadalaw ang katampalasanan ng magulang sa kanyang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Sa verse 6, pero pinakikitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang Diyos ay mapanibuguin. Huwag mo sabihin, maminamahal, na hindi ko naman niluluhuran. Hindi ko naman pinaglilingkuran. Anong ibig sabihin ng pagsasabit mo ng sampagita? Pagsisindi mo ng ilaw, pagpupudas-punas mo, hindi ba paglilingkod yan?
Paglilingkod ang ibig sabihin doon. Punasan mo yung ribbon images, sabitan mo ng sampagitas, hindi mo ng kandila. Paglilingkod yun. Sabi rito, niyukuan. Nung magrespeto ka man lang, gumanong ka man lang sa ribulto, galit na ang Diyos. Karibal niya yan. Number niyang karibal yan. Kaya nga, halimbawa, may karibal ka sa panliligaw sa isang iniibig mo. Pag nakita niyo, ang malapang pag nakita niya may karibal ka, hindi niya ipipilit yung sarili mo sa kanya. Hindi niya ipipilit yung sarili niya sa iyo. Hindi niya ipipilit, iiwanan ka niya. Iiwanan ka niya pag mayroon siyang karibal sa iyo, sa puso mo. Kasi siya ang dapat suyuin, hindi dapat siya ang nanunuyo. Amen? Sa mga nililigawan natin, tayo ang sumusuyo. Kaya makipagpaligsahan tayo. Pero sa Diyos, ayaw niya ng may karibal. Amen? Sabi, pagpapakitaan niya ng libu-libong kaawaan ang sinumang mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kaya kahit hindi nyo niyuyukuran, hindi nyo sinasabitan ng sampagita, pag meron kayong graven images, hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Patotoo na ating mga magulang natin, beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, nagtataka sila, yung mga nanay niya at tatay niya, lagi nag-aaway. Bakit kayo lagi nag-aaway yung nanay ko at tatay ko? Matagal ng Kristiyano to, nag-aaway pa sila. Kagagaling pa lang magsamba, away na. Bakit kayo lagi nag-aaway? Aba, pagtingin nila maminamahal sa aparador nila, mayroong isang maliit na graven images na nakaligtaan nilang itapon, nandun sa aparador nila. Yung pala ang nagbibigay sa kanila ng away. Kaya nga, pag pala away ka, tignan mo, baka may Diyos-Diyosan sa bag mo. At tapos mo lang sumamba, nakipag-away ka kagad. Tignan mo, baka may Diyos-Diyosan yung bag mo. Yung pitaka mo, baka may larawan ni Virgin Mary. Kasi kasasamba mo lang, nakipag-away ka kagad. Sabi ng Biblia, iibigin mo ang Panginoon Diyos at ibigin mo ang sarili mo, ay ang kapwa mo, gaya ng pag-ibig sa sarili mo. Paano mo iibigin ng Diyos, hindi nakikita? Itong kapwa mo, nakikita mo, mamaya hinampas mo na ng kahoy. Hindi ganun. Ang totoong pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, sapagkat ang tao'y larawan ng Diyos yan. Pag minahal mo siya, minahal mo ang mahal na Panginoon, hindi nakikita ang Diyos. Amen! Katignan nyo, baka may mga ribulto sa bahay nyo, yan ang nagbibigay ng galit. Baka may mga ribulto sa pitakan nyo. Tignan nyo. Baka naman nadukot na yung pitakan nyo, kaya wala kayo makita. Yan po, mga minamahal, ang mga karibal ng Diyos. Sabi rito sa Exodus 34 verse 14, mga minamahal, isa sa pangalan ng Diyos ang mapanibuguin. Pangalan niya mismo yan, mapanibuguin. Hindi lang karakter. Isa sa pangalan ng Diyos, maraming pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay nagsisimbolo ng kanyang karakter. Kaya basahin natin, isa sa karakter ng Diyos, isa sa pangalan ng Diyos, ang mapanibuguing Diyos nga. Basahin po natin. Dito po sa Exodo, Kapitulo 34, talatang 14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon, ng pangalan ay panibuguin, ay mapanibuhuin ang Diyos. Amen. 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 Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon Diyos, ang Panginoon nga ay ang pangalan ay mapanibuguing Diyos nga. Seloso siya. Kahit sa anak mo, pag medyo mas matimbang ang pag-ibig mo sa anak mo, seloso siya. Baka bawiin yung anak mo. Yung asawa mo, hindi ka makadalo dahil yung asawa mo, asikasuhin mo. Kunin ng mahal na Panginoon yan dahil seloso siya. Kung ano yung pinahalagahan mo, negosyo, kaya may nababangkrap ng mga negosyo kasi kinukuha ng Diyos kasi naging karibal ng Diyos. Pero pag inuna mo ang Diyos, ipinakita mo ang pag-ibig mo sa Kanya, hindi ka magsisisi, pagpapalain ka sa lahat ng bagay, material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Amen! Sabi rito sa kaululian, maminamal, if we will not love the Lord, we will be accursed. Wala kang ibang choice, wala kang pwedeng pagpilian. Pag hindi mo inibig ng Diyos, ikaw ay susumpain. If we will not love the Lord, we will be cursed. Sabi ng unang Korinto 16, talatang 22, sumpain ang mga taong hindi umiibig sa Diyos.
Nagtampo ka, natisod ka, ayaw ka na maglingkod sa Diyos. Hindi mo na iniibig ang Diyos. Kaya nga sa paglilingkod sa Diyos, huwag mong idamay ang Diyos sa tisod mo sa tao. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Anong kinalaman ng Diyos sa tao? Natisod ka dahil sa tao, hindi naman sa Diyos. Ayaw mo na maglingkod sa Diyos kasi natisod ka sa tao. Sabihin sa'yo ng Diyos, anong kinalaman ko? Bit ako dinamay mo, nananahimik ako. Sabi ng Biblia, pag hindi mo iniibig ng Diyos, sinasasalutin ka ng Diyos. Susumpain ka ng Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos, sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka umiibig sa Diyos. Dahil ang Diyos ay ang salita. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Ang sinabi ng malapang nun dito sa John 7:49, sa mga Hudyo, maminamahal na nakikinig sa malapang nun, sabi, kayo'y mga sinumpa sapagkat hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi nyo alam ang salita ng Diyos. Basahin natin John 7:49, tsaka Jeremias 11, verse 3. Basahin natin talata. Dito sa John chapter 7, verse 49, datapwat ang karemahang ito ay hindi nakaalam ng kautusan ay sinumpa. Amen. 11:3. Jeremias 11:3. Sa Jeremias, Kapitulo 11, talatang 3, at iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sumpain ang taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipang ito. Amen. 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 Sumpain ang mga taong hindi nakikinig ng salita na ito. Kapag ikaw ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos, huwag kang umasang giginawa ka. You are under the curse. Nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos. Kahit anong pagsusumikap mo, hindi ka uunlad dahil nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos. Kasabi niya dito sa John 7:49, datapwat karamihan ito na hindi nakakaalam ng kanyang kautusan ay mga sinumpa. Pag hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi mo malalaman ang kautusan ng Diyos. Hindi mo malalaman ang utos ng Diyos. Kaya nga, silang hindi nakakaalam ng utos ng Diyos, mga sinumpa. Sabi ng Deuteronomy chapter 27, verse 26, yung hindi ka lang umayon, ha? Hindi ka lang mag-amen. Hindi ka umayon, nakikinig ka nga, pero hindi ka naman umaayon. Maniwala ko, hindi mo totoo yun. Susumpain ka pa rin. Nasa Deuteronomy 27, verse 26. Basahin natin. Dito sa Deuteronomy chapter 27, verse 26, sumpain niyong hindi umaayon sa mga salita ng kautusang ito upang gawin, at ang buong bayan ay magsasabing siya nawa. Amen. Amen. Ibig sabihin, pag hindi ka nag-amen, hindi ka sumang-ayon. Pag hindi ka, ibig sabihin kasi ng amen, opo, sang-ayon po ako. Pag hindi ka nag-amen, napapakinggan mo ang salita ng Diyos, sabi, sumpain ang hindi umayon sa kautusang ito upang gawin. Sabi, ang buong bayan ay magsasabing amen. Hindi ka lang sumang-ayon, lalo na pag hindi mo pinakinggan. Amen? Pag hindi ka nakinig ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, maminamahal, you are under the curse. At ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, John 12:47 and 48, sabi diyan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa mga taong nagtatakwil ng aking salita, ayaw pakinggan. Hindi ko siya hahatulan sapagkat naparito ako hindi para hatulan ang sanlibutan. Ngunit, ang salita ko na kanilang itinatakwil na ayaw nilang pakinggan, ito ang hahatol sa kanila sa mga huling araw. At tanggihan mo ang salita ng Diyos, ayaw mo, pag word of God na, punta na tayo sa kantin, wala nang kwenta yan. Wala nang pinakakasumpa-sumpang tao sa balat ng lupa, kundi taong ayaw makinig ng salita ng Diyos. You are under the curse. Kahit anong sikap mo, hindi ka uunlad. Kahit anong pagsisikap mo, hindi ka giginawa. Sapagkat you are under the curse. Kung takot ka sa sumpa ng tao, takot ka sa sumpa ng lola mo, takot ka sumpain ng mga magulang mo, lalong matakot ka sa sumpa ng Diyos. Pag sumumpa ang Diyos, totoo. Totoong totoo. Basahin natin, John 12:47 and 48. Isunod na po natin yung Judas 1:21.
Dito po sa Juan Kapitulo 12, talatang 47 hanggang 48. At kung sino mang tayo nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humato sa libutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ihahatol sa huling araw. Judas 1:21. Dito po sa Judas, puno, talatang 22, 21. na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoon Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, maminamahal, walang choice. Sabi ng Biblia, magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos sa inyong ikabubuhay na walang hanggan. Wala kang choice eh. Kailangan mo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa langit. At ang paraan, ibigin mo, mahal na Panginoon. Sabi rito, if we will not love the Lord, we will be accursed. Nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos. Kaya nga, wala kang ibang tatakbuhan, wala kang ibang pupuntahan. You must love the Lord. At ayaw niya na umiibig ka ng sapilitan. Yung ayaw mo lang ng impyerno, ayaw mo lang maparusahan, kaya nga iibigin mo ng Diyos. Hindi. Gusto niya pag-iibig ka sa Kanya, sabi, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Ibig sabihin, bukal sa loob ang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa huling talata, pag umiibig ka sa mahal na Panginoon, sabi rito, maminamahal sa huling talata, isama ka niya sa rapture. Ililigtas ka niya, pakikinggan niya ang iyong panalangin. Uling talata, Psalms 91, verse 14, sapagkat umiibig ka sa Kanya, at sabi niya, malalaman mo ang pangalan niya. Kaya maraming hindi na alam ang pangalan ng Diyos eh. Kasi walang pag-ibig sa Diyos yan, yung mga taong, si Kristo, tao lang ang pagkakilala. Hindi talaga umiibig sa Diyos yan, paimbabaw yan. Bakit? Hanggang ngayon, hindi alam ang pangalan ng Diyos. Sino pangalan ng Diyos niyo? Ama. Ama, hindi naman pangalan yun. Ang pangalan ng Diyos ay Jesus Christ. Sabi ng Ephesians 5:20, magpasalamat kayo sa Ama sa lahat ng bagay. Sabi, lagi kayong magpasalamat sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Ang pangalan ng Ama, Jesucristo. Amen? Eh nga, dito sa Psalms 91 verse 14, ililigtas ka niya. Masama ka sa rapture dahil malalaman mo ang pangalan niya. Kaya hindi nila nalaman dahil walang pag-ibig sa Diyos yun. Basahin po natin ulit talata. Dito po sa Awit, chapter 91, verse 14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat siyang naalaman ang pangalan ko. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, ililigtas ko siya. Pag ikaw ay umiibig sa Diyos, kandidato ka, maminamahal, sa rapture. Sabi nga ng talata na basa natin, hindi ka malayo sa karyaan ng langit. Malapit ka na. Dadaling ka na ng Diyos sa langit. Ang sabi, maminamahal, ikaw ay ilalagay ko sa matas na kalagayan. Ipopromote ka. Kung nagtatrabaho ka, ipopromote ka, hipuin niya yung manager mo. Kung nag-aaral ka, gagawin ka summa cum laude, magna cum laude, itataas ka ng Diyos dahil umiibig ka sa Kanya. At sabi, sapagkat nalalaman mo ang pangalan ko, sapagkat alam natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal, umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting, ako'y magpupuri sa iyo. Isa sa paraan ng pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos, magpuri tayo lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos, hinaharana natin siya. Gustong-gusto ng Diyos, sinandugan natin ng mga awitin ng mahal na Panginoon. Ang harana po, maminamahal, kapag tayo nandiligaw, sa Diyos po galing yun. Ginaya lang ng tao, yung inaharana nila yung babae para mapasagot sila. Pero ang Diyos po talaga ang nagpauso nun. Gusto ng Diyos, hinaharana natin siya para maipayag natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Tayo po'y umawit, maminamahal. Ako'y magpupuri sa iyo. Itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang
karapat-dapat na sambahin ka. Mga minamalumawit po tayo sa ating dakilang Diyos. Puso, isip, at kaluluwa, hayaan mo mag-aalay lamang sa'yo, mabangunan mo ka at kaya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano man kalagayan ng puso, nagkakalat man na nasisihayo. Awitan natin ang buong pagmamahal, ang ating pinakamamahal ang Panginoon, mga minamahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Purihin kita. Mahirap man ang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang awat landasin ko. Ako ay laging nagtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Tumawid po tayo, mga minamahal. Huwag natin sayangin ang sandaling ito na hindi natin naibabahagi sa ating mahal na naipapayag ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangunan mo ang kaya. Sa paningin mo, nagpupuri sa'yo. Ano
stanza. Mahirap man ang buhay sa mundong ito, marami mang hadlang bawat landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa iyo. Alam doon tagumpay bawat hadlangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mababuhan ko at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano man kalagayan ng puso, nagagakman, nasisihayon. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Amen. Mga minamahal, manalangin po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang ating mga kailingan, ano man ang ating mga pangailangan, mga minamahal, ating idulog sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, napakadalisay, napakatapat ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ang Diyos lamang ang may forever na pag-ibig, mga minamahal. Kaya ibaling natin ang totoong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ibigin natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, kung naibigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig niya sa atin, ano pa kaya ang mga bagay na hilingin natin sa Kanya, mga minamahal, sa oras nito? Kaya sama-sama tayong manalangin. Ano man ang ating mga kailingan, ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga prayer request, mga taglay na karamdaman, problema, mga minamahal, idulog natin sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, iniibig po namin kayo. Mahal po namin kayo, dakilang Diyos. Iniibig ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ang unang umibig sa amin, mahal na Panginoon. Karapat dapat ka lamang ibigin, mahal na Panginoon. Minsan pa, O Diyos, sama-sama namin itinudulog sa iyo ang lahat ng aming mga kahilingan, mga pangailangan namin, mahal na Panginoon. Ang mga taglay namin, mga karamdaman, mga problema, sinabi mo sa iyong mga salita. Ibinigay mo ang buhay mo sa amin dahil sa pag-ibig mo sa amin, mahal na Panginoon. Ano bang bagay na ano pang mga bagay na hinilingin namin na hindi mo kayang ibigay? Kadalangin po namin, ipagkalubong kompleto namin kagalingan. Mahal na Panginoon, kalutasan ng aming mga problema. Hanguin mo kami sa kahirapan, mahal na Panginoon. Lutasin mo lahat ng aming mga problema. Alisin mo ang aming mga natitirang kahinaan. Maging aming mga natitirang mga bisyo, mahal na Panginoon. Pangawakan mo po kami. Palayain mo kami sa aming mga natitirang kahinaan, mga kasalanan, mahal na Panginoon. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Let magsabing Amen. Ipatong po natin ang ating mga kamay, mga minamahal, sa ating mga ulo.
At banggitin niyo po pangalan ng mga sakit, mga natitira natin mga kainaan, may mga bisyo tayo, mga minamahal, mga alinlangan, mga hindi pa naniniwala, medyo mag-aalilangan pa sa ating pananampalataya, sabihin hindi may mga alinlangan, lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, mga karamdaman, hallelujah, pinalalayas namin kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mga bisyo, mga kainaan namin, hallelujah, demons of worldliness, materialism, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Vices began, problem be solved, poverty cast out, problem be solved in Jesus' name. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayo, mami na mahal, sabay-sabay tayong sisigaw. Abang tayo po'y sumisigaw, tayo po'y tumalon 3 beses. Mami naman sinabi ng Lucas 6:23, magsulundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala. Naghihintay sa atin sa langit. Sumigaw tayo, sumigaw tayo ng malakas, buong pag-ibig, mami naman sa ating dakilang Diyos. Sabihin yung katagang, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Kukuha mo muna tayo ng special love offering. Inuulit ko, mami na mahal, ang ating pong love offering. Ito pong ating special love offering. Ito po yung ating tinatabi. Iniipon po natin para hindi magastos. Para sa ating pong monthly bill, sa kuryente, sa tubig, at sa ating pastoral house na kasalukuyan pa nating inulugan, binabayaran. Yung ating tithes kasi, mami na mahal, yan po yung ginagamit po namin budget yan from Monday to Wednesday, mami na mahal, para sa mga pangangailangan po ng ating church sa pagkain ng mga manggagawa, mami na mahal, at sa mga daily activities natin, mga Bible study natin, ginagamit po natin yung ating tithes. Kaya ito pong special love offering, ito yung ating tinatabi. Kaya mami na mahal, ipaunawa po namin sa inyo para mami na mahal, tayo po ay higit na pagpalain. Tayo po yung manalangin sa ating special love offering, mami na mahal. Narito po ang ating beloved co-worker, co-preacher, beloved Lando, sa ating panalangin. Dito na po kayo. Kasama na po ang ating announcement mamaya. Dito na po kayo. Amen. Praise God. God bless po. Ating Lord and Preacher, Boy Kaluya. Tayo muna po inalman manalangin sa pagkakaloob. Pagbaspasa dito pagpalain natin pinapay ni Jesus. Opo, dakilan mapagpala na may amang banal, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa mga pairempalan ni Jesus, muli malapay noon. Basbasan niyo po at pagpalain ng bawat kabay na magkakalob ng special love offering para po sa karagdagang pangailangan, malapay na yung banal na gawain. Kasi hindi po nakapagkalob, pagpalain mo rin po sila pa sa susunod po sila may makapagkalob ng special love offering, malapay noon. Palain po kami lahat sa mga pangyarempalan ni Jesus, ito aming sabot panalangin. Amen.
ating beloved Little Singers, at Diyos po siyang magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Patuloy po tayo minahal sa ating announcement. Patuloy po minamali ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong tatlong para sa ating minamali mga baguhan. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na isang linggo na isinasagawa po dito sa ating pastoral house. Kapag araw po ng Merkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po yan alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamal overnight prayer po ito. Nagsisimula po ito ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po, ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. At po natin kaliligtan, minamal yung ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Minamal sa Facebook, papakinggan natin, papanood natin. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po sa PTV Channel 4, tuwing araw lamang po yung Sabado, alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating radyo program sa Dako po ng Maynila, minamol sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po minamol ating mga schedule, ating mga services. Mayroon po tayong bautismo, so hindi pa po nabautismohan. May bautismo po tayo, libre po ang bautismo po rito. At yung damit na suot-suot po ninyo, hindi po mababasa yan. Meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Mayroon din po counseling, minamol mga katanungan po. Lumapit lamang sa ating beloved preacher's area. Andiyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po siya na kayo po yung kanyang paglingkuran. At may lihas po, so hindi nagmamanday, may lihas po tayo, minamahal. Praise God, pagkatapos po natin closing prayer, may lihas po tayo. Amen. At minamahal sa ating beloved youth choir, may meeting po kayo. Pagkatapos po natin closing prayer, beloved youth choir, may meeting po kayo. At practice po ang beloved finest, Jesus Finest Generation Choir, may practice din po kayo pagkatapos po natin closing prayer. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po additional announcement, ay tumayo na po, minamahal. Magpasalamat na po tayo sa ating Pinoong Panginoon Jesus at tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito bagay sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Panalangin na rin po ito at kindly po kita sa closing prayer, minamahal, ating beloved choir, tulong-tulong po tayo mag-ayos na ating mga upuan. Narito po, ating beloved worker, Paulo, panalangin po ang ating pansamantalang paghiwa-hiwalay at tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Amen. Tayo po'y manalangin na po. Dakilang Diyos, sa mangbanal sa'yo, dakilat marilang nga pangalan naming mahal na Panginoong Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat. Simula hanggang natapos ang aming pananambahan, kami sinamahan mo, Diyos. Salamat po sa iyong paglangis na yung banal na presensya na aming nadama. At salamat po sa away din po ng Beloved Choir, Malapino na muli, tinanggap mo po ang aming pagpupuring handog na ito. Manadama namin ang iyong matamis banal na presensya, Malapino. Higit sa lahat, ang mensahe po ng kaligtasan naming napakinggan, napag-aralan sa gabing ito na dinala po yung mga ngaral na siya pagkain ng aming mga kaluluwa na nagugutom ng kaluluwa at pagkain di napapanis hanggang sa kalangitan. At kung paano iningatan ng payapa ligtas ang bawat isa ng mga anak mo sa lagun na ito, ingatan mo sila sa kanilang paglalakbay, sila yung makarating ng payapa ligtas. Ito pong aming samudalangin sa mga pangyari pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless mo. Brother Pao. Magkamayan po tayo minamahal. Tandaan po kayo amin iniibig, ngunit mas iniibig po tayo ng ating pinakamamahal na Paz. Ingat po sa pagtawid. Tandaan po kayo amin iniibig. Amen. For God loves us. Amen. Praise God.